back-to-back yung mga show mo. Back-to-back yung mga show mo. Parang katatapos pa lang isang show mo dito. Yung ano po, Jack and Jill ko. Opo. Sa ano rin po yun, APP at saka dito sa TVI. So, paano mo na ma-manage yan? Hindi ba nagsasuffer yung health mo, tapos yung business pa? Paano mo siya? Tapos, isa pang question, yung paano masabi yung role mo dito pag prabida, hindi kaya kainisan ka dito ng sobra? Actually, pag kinainisan nila ako, ibig sabihin, effective ako kontrabida. Mas challenging for me maging kontrabida. Kasi hindi naman ako kontrabida in real life. So, parang mas gusto ko maging kontrabida sa mga role. I think parang mas hiyang ako pag busy ako. Kasi pag parang mas nagkakasakit ako pag wala akong ginagawa. Parang I feel sluggish. So, meron talagang ganung tao pag walang ginagawa, parang ang bigat ng pakiramdam. So, actually pag wala pa nga akong taping, nag-workout pa ako. Because I'm preparing for my concert, upcoming concert on July 11. Wow! Yeah. Woo! Yeah. Actually, minove ko talaga siya para makaprepare. Dahil nga meron din kami para din dito sa Pajang Princess. So, minove ko rin siya, yung concert. So, ayan, para mas maayos ko mabuti yung schedule. Yun. Thank you. Tito Ron, may follow-up? Yeah. Thank you, Tito Ron of People's Balita. Next, si Ate Janice Navida po of Concar ang magtatanong. Ayan, good afternoon. Siyempre, una-muna kay Miles, since ito ang kanyang launch. Ay, Di-uwi daw camera ito. Kanta daw kayo ulit. Kanta daw. Ayan, Miles. O, kasi gusto kong kumustahin, since ito yung first talagang leader role mo, di ba? Gusto kong kumustahin yung health mo dahil sabi nga, 7 days ang work mo. Kumusta na yung health mo ngayon? And na-affect ka pa rin ba kapag na-bash yung weight mo? Alam natin dahil sa in the past. And syempre, parang naging issue rin yung naging reaction ni Tito Joey sa'yo, naging joke sa'yo. So how do you feel for him then? Ikaw din ba, nasaktan ka doon sa Joey? Aminin ko po, dumaan po talaga ako doon. Lalo na po nung after my operation and after my radiation na grabing bloated ko talaga. Sobrang depressing nun for me, lalo na yung trabaho natin. Kailangan lagi tayong presentable, kailangan ganito yung weight natin. Kumbaga may template palagi ng itsura ng artista. So, di mo talaga may iwasan dumaan dun sa ano ba yun, napapagod na ako. Parang lagi ko na lang pinoproblema yung weight ko. Napapagod na ako maapektuhan. Hanggang sa dumating ko dun sa point na, alam mo, wala naman ako magagawa. Nasa health ko to. At kung papayat man ako, tataba ako ulit. Kumbaga, nasa dosage din po kasi ng gamot ko. So like, sorry po. May bagyo lang po. Pero hindi po, parang ako po kasi after ng operation ko, 1 year after the operation, parang every 2 months, 3 months po ako may blood test. So talagang papalit-palit po yung dosage ng gamot ko, yung maintenance ko. So tataba, papayat. Hanggang sa napagod na po akong maapektuhan. Sabi ko, as long as ginagawa ko yung trabaho ko, wala nang problema to. Kumbaga kung may magsayawan po ng mataba ko, okay, I know. Gano'n na lang siya. Siyempre, Tito Joey naman close naman kayo. So hindi ka naman na-hurt na namang biro lang yun. Oo po naman. Tsaka sa Dabber Cats, bawal ang pikon doon. Sanay lang sa mga banat at hirit ng isa't isa. So walang problema po. Pero parang siya yung nabash. Hindi, pati actually si Boss Joey na-apektuhan din kasi nga bakit galit yung mga tao sa akin? Segment naman po namin sa Itbulaga talaga yung pataas, pababa, diba po? So, sabi ko kay Boss Joey, okay na po yun. Sadyang ang mga tao talaga ngayon ay mabilis makahanap ng mali. Kaya napupuna agad. Pero sabi ko wala pong problema. And the next day din naman nag-sorry rin po si Boss Joey sa akin. So, walang problema po. Yes, di ba? Friends, syempre, di ba? Yung second question ko, dun sa dalawang gwapo. Ayan. Sino po? Sino po yung dalawang gwapo, syempre.